No matter where you live or who you are, each of us can help break the chains of COVID-19 transmission. Here's what you can do to protect yourself and others. Cover your cough and sneeze. Clean your hands frequently and thoroughly, especially before and after putting on a mask and going outside or coming home. Avoid crowded places and mass gatherings. Avoid touching surfaces in public as they might be contaminated by someone with the virus. Socialise at a distance. Stay at least 1 meter away from others as much as you can and wear a mask if you can't. If you feel even slightly unwell, stay home. Call your local health authorities and get tested. If you test positive, follow the recommendations from health authorities about how and where you should isolate from others and receive medical care if needed. Make a list of people you have recently been in contact with. Self-quarantine for 14 days if you have been in contact with anyone confirmed with COVID-19. Make sure you follow your local guidance. Each country or area has its own levels of transmission, resources and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and connect with others. It is challenging, but together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Glory to God. Glory to Jesus Christ. Hallelujah. Bless the name of our Lord Jesus Christ. Glory to the Father. Salamat sa banal na Espiritu na siya nagtuturo ng lahat ng katotohanan tungkol sa kanyang mga salita. Purihin ng Diyos muli sa pagkakataong ito na dala ko ng maikling mensahe para po sa ating lahat. Isang mensahe na kung saan sa gitna po ng pandemya, sa gitna po ng iba't ibang sitwasyon ng ating buhay, mga pagdadalamhati natin, paghihirap, tunay, merong salita ng Diyos na makapagbibigay po sa atin ng kalakasan, makapagbibigay po sa atin ng lahat po ng ating pangangailangan. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, samahan niyo po ako. Tunghayan po natin at malaman po natin ng lahat po ng mga ginagawa natin ay dapat po na makapagbigay lamang ng papuri sa Diyos. Ibig sabihin, lahat ng ating mga gagawin, iisipin man o anuman ang mga bagay na ating pong nais mangyari at mga binabalak natin, dapat sa Diyos lamang ang lahat ng papuri. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, muli po sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo at sa patuloy na pagpisa ng iyong banal na Espiritu, sa pagkakataong ito, aming Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po ako ng marami na ang mensaheng ito sa gabay at patnubay po ng iyong banal na Espiritu ay aming pong mauunawaan, mabibigyan po ng kahalagahan sa aming mga buhay ang lahat po ng aming mapag-aaralan sa pagkakataon ito. Salamat po aming Diyos sa iyong kabutihan. Salamat po sa lahat ng bagay na ginagawa sa aming buhay at nawa. Sa oras na ito, Lord, I pray that you cleanse us from all our unrighteousness, mga shortcomings po namin. At Lord, help us na maipakita po namin sa mga nakapaligid po sa amin na aming ginagawa at gagawin ay para lamang po sa iyong kapurihan at sa iyong kalulatian.
Salamat po aming Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri at pangal. All glory belongs to you. In Jesus Christ's mighty name, Lord God, we pray. Amen. Amen. So, sa pagkakataong ito, ay tulad po ng nabanggit ko kanina, dapat po lahat ng ating mga gagawin, anuman po yung ating mga balakin, anuman po yung ating mga ninanasa sa ating buhay, nawa ang Diyos po ang mabigyan ng papuri at parangal. Amen. Kasi po ang pamagat ng ating pong pag-aaralan po sa pagkakataong ito ay sa Diyos lamang ang lahat ng papuri. Soli Deo Gloria is a Latin term for glory to God alone. Lahat po ng papuri dapat sa Diyos lamang. Sabi po sa Isaiah 46:2 to 8, I am the Lord, I have called you in righteousness. I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nations, to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison those who sit in darkness. Last verse, I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other. Akong si Yahweh, ang tumawag sa iyo sa katwiran, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao, at sa pamamagitan mo ay dadaling ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan, walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin lamang, hindi sa Diyosan. Patungkol po ito sa kanya pong hinirang ng ating pong Panginoong Jesucristo. No? Sabi po ni Yahweh, hindi ko ibibigay ang aking karangalan, ang lahat ng papuri sa akin, hindi sa Diyosan. Amen? Meaning, sa Diyos lamang ang lahat ng papuri. Bilang panimula, kapag kaligtasan ang pinag-uusapan, maraming mga pagtatalo-talo sa mga iglesia ng Panginoon. Mga iglesia, ibig sabihin na parang marami ang katawan ni Kristo, na actually, isa lang. Marami kasing pananaw ang bawat iglesia na sa katunayan sa tinagal-tagal ng panahon, hindi pa rin nagkakaisa ang mga Kristiyano, lalo na kapag nadaanan ang predestination, na kaya nga raw naligtas ang tao dahil sa foreknowledge of God, which is tama naman. Foreknowledge, ibig sabihin, bago palikhain ang mundong ito, alam na ng Diyos ang sequence ng mga pangyayari hanggang sa future. Ang problema lang, nakita raw ng Diyos sa hinaharap, nasasampalataya daw sa Kanya ang Kanyang pinili. Kaya ang kaligtasan ay may kinalaman daw ang tao dahil sa kakanyahan niyang pumili. No, di ba? Ba't sa simula pa lang, nang malika ang tao at bigyan siya ng karapatang pumili, ang pinili niya ay laban sa kalooban ng Diyos. Kaya nga hanggang ngayon, nagdurusa tayo dahil sa pagsuway ng tao. Marami pang mga bagay na dahil sa pagpili ng tao sa hindi dapat, nasadlak ang sangnilikha sa kahirapan. Yan po ang madalas po na binabanggit ng maraming tao, even mga leader. May free choice daw tayo, may free will daw tayo. Kaya pwede natin piliin ang Diyos o i-reject siya. O piliin natin ang kanyang plano o wag nating piliin.
Dahil nga sa free will ng tao na ipinagkaloob ng Diyos sa tao, which is, pag titingnan po natin, pag bubalik-bulayan natin, parang totoo. Oo nga, may free will kasi ako eh. Kaya nga, lagi ko nababanggit sa aking mga pangangaral at pag-aaral na pag may nagtanong sa isang tao, bakit ka naging Kristiyano? Kasi pinili ko ang Panginoong Jesucristo. O pinili ko yung nais ng Diyos. Ang isang makasalanan, ito po lagi kong binabanggit. Dati ganyan din ang pananaw ko. Pero habang tumatagal po, inuulit-ulit ko, habang tumatagal po ako sa pananampalatayang Kristiyano, nabubuksan, hallelujah, lalong lumalalim, tumatatag, pinagpapala ng Diyos yung kakaunting kaalaman ko, na habang tumatagal, lumalawak siya at lumalago. At nawa, ito po ang lagi kong panalangin sa Diyos. Sa aking paglago, huwag lumaki yung ulo ko. Dahil sa kaunting kaalaman na natagpuan ko. Sa mayamang biyaya po ng Diyos sa kanyang salita. At nakita ko po ron, mga minamahal. Wala akong kakayahang piliin ang nais ng Diyos. Bakit? Dahil po, makasalanan ako, wala ako sa hulog, tinimbang ako, ngunit kulang. Paanong pipiliin ng isang makasalanan ang isang banal na Diyos? Not unless na ang Diyos po ang kumilos po sa isang tao para po manumbalik sa Diyos. Kaya nga po sinabi sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ito po ang unang hakbang na ang kailangan po sa isang tao ay maborn again. Bago po kumilos yung pananampalataya ng Diyos sa isang patay, kailangan buhayin muna ang isang patay. At mula po nung una, before the foundation of the world, bago likhain pa ang buong universe, nakita na ng Diyos kung ano ang kasasapitan ng tao. Kaya noong pamanguna, mayroon na pong itinalagang plano ang Diyos para po sa kaligtasan po nating lahat ng tao sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po maboborn again ang isang tao dahil talagang hindi siya maboborn again. Bakit? Kasi nga po lahat ng tao, ang destination po, ang justice ng God ay mapunta. All will go to hell. Okay? Marami po, pagdating po sa kaligtasan, marami po mga iba't ibang samot-saring mga pananaw ang mga tao dahil po, bakit naging ganun? Sa ating pong panimula, mga iglesia, ibig sabihin na parang marami ang katawan ni Kristo, na actually, isa lang po talaga ang katawan ni Kristo. Dating pong panahon, ang iglesia niyan ay magkakasama-sama to glorify God. Naman sa ating pong pag-aaral na ito, Solid Deo Gloria, ay makita po natin na ang ating buhay ay dapat maging papuri, parangal sa Diyos. Kaya nga iba tayo kaysa po doon sa marami. Yung iglesia po called out once from among the many. Bakit? Para po magbigay papuri, parangal at pagsamba sa Diyos. Sabi po dito sa Wikipedian
www.wikipedia.org. Soli Deo Gloria is a Latin term for glory to God alone. As a doctrine, it means that everything is done for God's glory to the exclusion. Tandaan po natin, to the exclusion of mankind's self-glorification and pride. Labas po dito yung ating mga pagdunong-dunungan, yung ating mga pagkaalam-alamanan. Christians are to be motivated and inspired by God's glory and not their own. Dami po, talagang nakakalungkot. Pag nakagawa ng isang maganda, ayos na pagkilos ang Diyos sa kabuhay na po ng isang Kristiyano, madalas inaangkin po ng Kristiyano. Give the credit where credit ay nararapat. Ibigay po ang dapat sa mga nararapat. Yung glory is for God's alone. Ano ba? O bakit sa Diyos lamang dapat ang kaluwalhatian? Ano ba ang nais ipahiwatig sa atin ukol sa bagay ito? There are so many implications regarding this Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Ano ba ito? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang kagandahan ng kanyang espiritu. Hindi ito isang kagandahang pampaganda o isang kagandahang material. Ang kagandahang ito ay nagmula sa kanyang pagkadiyos, mula sa lahat ng siya. Okay? Kaya nga po sa Santiago 1:10 ukol sa isang mayaman na luwalhati sa kanyang kahihiyan, na nagpapahiwatig ng isang kaluwalhatian na hindi nangangalugang kayamanan o kapangyarihan o material na kagandahan. Sabi po dito, James 1:9 and 10, magmapuri ang kapatid na may mababang kalagayan dahil sa kanyang pagkakataas. No? Ibig sabihin, kapag ikaw ay nataas, ibigay po ang papuri sa Diyos. Amen? Ipin po maraming Kristiyano sa isang kumpanya. Ipagmamalaki sa buong iglesia. Nataas ako ng pwesto, manager na ako ngayon. Oh, wow, glory to God. Sabi ng mga ibang kapatid, ang sabi naman niya, wow, glory to me. Magaling kasi ako. Pag nawala kasi ako sa kumpanya, ako, ewan ko lang kung ano mangyayari sa kanya. Yan po, madalas ang nangyayari. At sa ating pong pag-aaral, makikita po natin ang katotohanan na we are nothing. Magmapuri din naman ang mayaman dahil sa kanyang pagkakababa. Sapagkat tulad ng bulaklak ng damo, siya ay lilipas. Okay? Sa mga mayayaman pong Kristiyano, nalugi. Still, dapat magbigay siya ng papuri, parangal sa Diyos dahil ipinapakita sa Kanya na darating ang araw, tulad ng damo, tayo ay lilipas. Okay? So, whether maganda o di maganda ang mga nangyayari sa ating buhay, give glory to God alone. Verse 1, 9, and 10 po ng James, let the lowly brother boast in his exaltation, and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass, he will pass away. Ano man po yung ating mga na-accumulate, nakatanyagan sa mundong ito, it will pass away. Ang kaluwalhatian na ito ay maaaring maranasan ng tao dito sa lupa. That's glory, no? That glory, maranasan po natin sa lupa eh. Ito ay nakikita sa loob ng tao.
Ngunit wala ito sa kanila. Ito ay sa Diyos. Okay? Yung glory natin na nakukuha, kung mauunawaan po natin na dapat ibinibigay ito lahat sa Diyos, dapat yun po talaga ang ating gagawin. Ang kaluwalhatian ng tao ay ang kagandahan ng espiritu ng tao, na kung saan ay mali at kalaunan ay mawawala dahil tayo ay likas na mga makasalanan. Minsan nawawala po yan. Kahit gaano mang katatag ang isang Kristiyano, isang leader po na Kristiyano, minsan naroon po ang ego, naroon po ang pride. Kaya nga po, salamat sa grace ng God. Tayong mga Kristiyano, bagamat wala sa hulog, pinagpapatuloy po ng Diyos ang ating pagkilos para po tayo po ay makapagpatuloy at mabigyan ng kaluwalhatian po ang ating pong habang nasa langit. Ngunit ang kaluwalhatian ng Diyos na ipinakita sa lahat ng kanyang mga katangian ng sama-sama ay hindi nawawala. Ito ay walang hanggan because God is eternal. So, His glory also is eternal. Kung tayo po masipag po ng isang Kristiyano dito po sa lupa at alam ng Diyos ang ating pong kakayahan, dumating ang pagkakataon, nakarating po tayo sa langit, ang sasabihin ng God, well done, my good and faithful servant. Bakit? Kasi po, hindi po tayo hinayaan ng Diyos na malaglag sa ating pong paglilingkod sa Kanya. He is able to keep us from falling. May kakayahan po ang Diyos. Kapag ikaw, nung pamanguna, you are chosen, you are called, then, yung glory na para po sa Diyos ay dadalhin po natin yan sa langit. The glory of God is the beauty of His Spirit. It is not an aesthetic beauty or material beauty, but it is the beauty that emanates from His character, from all that He is. But, tandaan po natin, ito po ang maganda. The glory of God, which is manifested in all His attributes together, never passes away. It is eternal. Sa Isaiah 43:7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Okay? Maliwanag po dito, na nilikha tayo ng Diyos para po sa kanyang kaluwalhatian. Sa konteksto ng iba pang mga talata, masasabing ang tao ay niluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan rin ng tao. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita sa mga bagay tulad ng pag-ibig. May pag-ibig ka ba? Musika, may hilig ka ba? Christian songs? Kabayanihan? Tumutulong ka ba sa mga nangangailangan? At iba pa, mga bagay na pag-aari ng Diyos na dinadala natin. Kaya po, dapat po nating limi-limiin kung ano ang mga music na nakapagbibigay sa atin ng kagalakan. Ako po, personally, palibasa po, 1950s, 1960s, ng 1960 po, nandyan na po ang Beatles. Hanggang ngayon, nakikinig pa po ako ng mga awitin ng Beatles. Pero hindi po ito nakapagbibigay po sa akin ng kagalakan. Iba po yung kagalakan po pagdating sa musika. Iba po yung kagalakan po na binibigay ng mga
awiting Kristiyano. Ma-share ko lang po nung una eh. Ma-share ko po sa inyo yung aking testimony. Nung araw po. Mahilig po akong mag-ipon. Yung mga cassette tapes. Kasi uso po noon na Walkman eh. Eh, nasa abroad ako. Ang mumura pa ng mga original na cassette tapes. Ipon ako ng ipon. Mga slow rock, mga love songs. Ang dami. Ang dami kong sinayang na pera nung ako po maging Kristiyano. Nakalimutan ko na po. Bagamat minsan pinipito ko po siya. Ano? Pero hindi na po yun ang nagbibigay po kagalakan sa aking puso. Iba po talaga kapag mga awiting panlangit ang ating po inaawit na. Isaiah 43:7. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yung aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yung aking inanyuan, oo, yung aking ginawa. God formed, created, made us to give glory to God. 2 Corinthians 4:7. But we have these treasures in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. Amen? Kaya po, tayo po ay sisidlan po, no? Na naglalaman ng kanyang kaluwalhatian. Lahat ng mga bagay na nagagawa nating gawin at matagpuan ang pinagmulan sa kanya. Ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa kalikasan sa pareho ring paraan. Ipinapakita ng kalikasan ang kanyang kaluwalhatian. Ang kanyang kaluwalhatian ay nahayag sa isip ng tao sa pamamagitan ng material ng mundo. Yung mga nakikita po natin sa ating paligid. Madalas, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang tao, ang isang tao ay maaaring mamangha sa pagtingin sa mga bundok. At ang ibang tao ay maaaring matulala sa kagandahan ng dagat. Okay? Sino? Kung sinasabi ng marami na walang Diyos, sino gumawa ng mga ito? There is someone or somebody whose intelligence surpasses everything. Napakarunong po ng Diyos na ito. Ngunit ang nasa likuran nila pareho, no, kaluwalhatian ng Diyos ang pinag-usapan dito ay nagsasalita sa parehong mga tao at kumukonekta sa kanila sa Diyos. Sa ganitong paraan, maihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng mga tao, anuman ang kanilang lahi, pamana o lokasyon. In Psalms chapter 19 verse 1 declares the heaven declares the glory of God, and the sky above proclaim His handiwork. Tulad ng sinabi ng awit 19:1, ang kalangitan ay nagsasabi ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang kanyang kalawakan ay ipinapahayag ang gawa ng kanyang mga kamay. Araw-araw ay nagbubuhos ng pagsasalita, hanggang gabi ay naghahayag ng kaalaman. Walang pananalita ni may mga salita, hindi narinig ang kanilang boses. Ang kanilang linya ay lumabas sa buong lupa, at ang kanilang mga pagsasalita hanggang sa wakas ng mundo. Even, no, tingnan po natin yung kalawakan. Nakita na po natin yung araw, huwag na po natin titingnan ng matinding araw, yung buwan, ang mga bituin.
Wala po silang buhay, ha? Hindi sila humihinga. Pero pag nakita po natin sila, yung buwan o yung mga bituin sa gabi, sa pusikit na karimlan, the glory of God declares His authority o yung kanyang kapangyarihan ay nakikita po sa kanyang mga gawa. Psalms 37:20, but the wicked will perish. The enemies of the Lord are like the glory of the pasture. They vanish like smoke. They vanish away. Psalms 49:17, for when he dies, he will carry nothing away. His glory will not go down after him. Kung kayo po ay isang Kristiyano, kung tayo po ay Kristiyano, when we die, the glory na na-reveal po sa atin dahil sa ating pagkakilat, pag-unawa sa Diyos, it will return to God. Sa pangtao o sa pangmundo na kahulugan, ang kaluwalhatian ay isang kagandahan o kasiglahan na nakasalalay sa material na pananim. At sa diwa na iyon, kumukupas ito, namamatay sila at nalalanta. Ngunit ang kaluwalhatian na nasa kanila ay pag-aari ng Diyos at babalik sa Kanya. Kapag ang kamatayan at pagkabulok ay nangyari na, kahit anong magagandang katangian ang ginawa natin, na nabigyan tayo ng karangalan, lahat ng ito ay lilipas. Kaya wag po tayo magtiwala sa ating kayamanan, sa ating kakayahan, sa ating karunungan. Magtiwala po tayo na sa ating pong pagkilos bilang isang Kristiyano, all glory belongs to God. In the human and earthly sense, glory is a beauty or vibrancy that rests upon the material of the earth. And in that sense, it fades. Tulad po ng sinabi natin, Psalms 37:20, Psalm 49:17, they die and wither, but the glory that is in them belongs to God alone and returns to Him when death or decay takes the material. Think of the rich man mentioned earlier. The verse says, the rich man is to glory in his humiliation because like flowering grass, he will pass away. Ayon po sa James. Bakit? Bakit ganun lang sinasabi po ng verse na yun sa James? The verse admonishing the rich man to realize that his wealth and power and beauty come from God. And to be humbled by the realization that it's God who makes him what he is and gives him all he has. Ang Diyos po ang nagbibigay po ng lahat-lahat ng ating pong mga tinatangkilik, ng ating pong kakayahan, ng ating pong kaalaman. Ang Diyos po lahat ang nagbibigay niyan. Anong ibig sabihin nito? Pinapayuhan ng talata ang mayaman na ang kanyang kayamanan at kapangyarihan at kagandahan ay nagmula sa Diyos. At upang mapapaba ng pagkaalam na ang Diyos ang gumagawa sa kanya kung ano siya at nagbibigay sa kanya ng lahat ng mayroon siya. At ang kaalaman siya ay lilipas na tulad ng damo ay siyang magdadala sa kanya na mapagtanto na ang Diyos ang siyang pinagmulan ng lahat ng mayroon siya. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang mapagkukunan ng bukal mula sa balon kung saan tatapo ang lahat ng mas maliliit na mga kaluwalhatian. May istorya po sa Lumang Tipan. Si Nebuchadnezzar, dahil sa kanyang katanyagan, dahil sa kanyang kaalaman, dahil sa kanyang mga pinagagawa, nakita niya ang lahat. Nasa pamamagitan daw niya, nagawa niya ang lahat ng ngayon. Yung glory ng Babylonia
ay siya raw ang may gawa. Kaya nga 7 taon siyang dinala sa parang pinakain ng damo ng Diyos hanggang sa mapagtanto niya na ang lahat ng kanyang tinatamasang karangyaan, katanyagan ay mula sa Diyos din. Nagbalik loob siya sa Diyos. Pinalagka ng lahat ng bagay. Kaya daw tayo. Huwag po nating isipin na dahil sa ating kayamanan, magiging maganda, maayos na ang ating pamumuhay. Dahil ano? Dahil doon po tayo nagtitiwala. Pag kinuha po ng isang saglit ng Diyos ang mga kayamanan yan, ewan ko lang kung saan tayo pupulutin. Dahil ang Diyos ang pinagmula ng kaluwalhatian, hindi niya papayagan ang kaluwalhatian ay magmula sa tao o mula sa mga idolo ng tao o mula sa kalikasan. Sa Isaiah 43:8, nakikita natin ang isang halimbawa ng paninibuo ng Diyos na ang kaluwalhatian ay sa Kanya lamang nararapat. Romans 1:21-25. Ito po ang sinasabi. Ito ay sapagkat Romans chapter 1 verse 21-25. Ito ay sapagkat kahit kilalanan nila ang Diyos, hindi niya siya niluwalhati bilang Diyos, ninagpasalamat sa Kanya. Sa halip, ang kanilang pag-iisip ay naging walang kabuluhan at ang mga puso nilang hindi nakauunawa ay napuno ng kadiliman. Sa pagsasabi nilang sila ay matatalino, sila ay naging mga mangmang. Ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kabulukan ay pinalitan niya ng tulad ng anyo ng taong may kabulukan at ng mga anyo ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at mga hayop na gumagapang. Kaya nga, hinayaan sila ng Diyos na gawa ng maruruming mga bagay ayon sa pagnanasa ng kanilang mga puso. Ang dinulot nito ay ang paglapastangan ng kanilang mga katawan sa isa't isa. Pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos. Ang nilikang bagay ay sinamba nila at pinaglingkuran kasi sa lumikha na pinupuri magpakailanman siya nawa. Amen. Hinayaan na sila, kaya nga po yung babae sa kapwa babae, yung lalaki sa kapwa lalaki, okay na sa kanila. Bakit? Tinolerate man ng Diyos? Hindi. Dahil sa katigasan ng tao, dahil sa ating mga masamang pagnanasa, hinayaan tayo ng Diyos. From there, makita po natin, pag-oras na para po tayo maborn again. Sa ayaw at gusto po natin, maboborn again tayo. Kaya nga po, doon po sa sinasabi po ng mga maraming mga ngaral, no, about yung irresistible grace. Hindi talaga tayo makapagre-resist kapag dumating na po yung panahon, yung araw, oras, pagkakataon na tayo po yung maboborn again po tayo. Tapos may mga pilosopo na nagtanong, paano yung mga tao, mga Kristiyano, nagsabi sila ay na-born again, tapos magugulat ka na lang isang araw, magyayabang, hindi na ako Kristiyano ngayon. Actually po, sa simula pa lang, hindi naman talaga sila Kristiyano. Kasi ganun tayong lahat. Lahat tayo, wala tayong patutungan, impyerno lang. Pero ang Diyos po, sa kanyang pag-ibig. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Yung talata pong yan, ng Romans 5:8, noon pa yan, before the foundation of the world, noon pa man yan, nakatala na yang masusulat.
sa Bible. In yet while we were sinners, noong pamanguna, Christ died for us. We will find the very source of all beauty in Him. In heaven, if we are in Christ, nothing will be lost to us. All those things that faded in life, we will find again in Him. Matatagpuan po natin sa Kanya because Jesus Christ is the completeness of our life. Marami po akong nawalang kaibigan, barkada, nung ako ay maging Kristiyano. Pero marami pong ibinalik na mga tao sa akin. Hindi lasenggero, hindi babaero. Ewan ko yung iba, meron siguro. Pero alam ko po, yung ibinigay sa akin, kapalit nila ay mga kapatid kay Kristo. Amen. Nawa, nakita po natin ang lahat ng ito. Tayo po kasi, o tayo po, madalas nakatuon sa ating mga sarili. Ito ang pagkakamali na patuloy na ginagawa ng maraming tao. Ang pagtitiwala sa mga bagay sa lupa, maugnayan sa lupa, kanilang sariling mga pangyarihan o talento, o kagandahan, o ng kabutihang nakikita nila sa iba. Ngunit, kapag ang mga bagay na ito ay nawala at nabibigo dahil hindi nila maiwasang gawin, pagiging pansamantala lamang ng mga carrier ng mas malalaking kaluwalhatian, ang mga taong ito ay nawawalan ng pag-asa. Ang kailangan nating mapagtanto, lahat ay ang kaluwalhatian ng Diyos ay pare-pareho. No? Sabi nga po rito, simula, ito ang pagkakamali na patuloy na ginagawa ng maraming tao. Ang pagtitiwala sa mga bagay sa lupa. Maugnayan. Sipin nyo ating mga relationship sa ating pamilya. Gaano na ba? Pag-aaralan po natin minsan yung family matters o family relationship. Maugnayan sa lupa. Kanilang sariling mga kampanya, talento o kagandahan o ang kabutihang nakikita nila sa iba. Pinag-usapan natin ang family matters. Kumusta na ang pamilya mo, kapatid? Kumusta na ang relasyon natin sa ating asawa? Kailan mo huling sinabihan ng I love you ang iyong asawa? Paano natin tinatrato yung ating mga anak sa ating tahanan? Yun po. Kasi even the family intact dapat yan and must glorify God alone. Yun po yung ating pong pag-aaral eh. Dapat po, pag pinag-usapan po yung glory to God alone, lahat ng bagay, lalong-lalo na nagsimula po ito sa kaligtasan natin, and then yet, yung ating pong mga mahal sa buhay, yung relasyon natin. At sa ating paglalakbay sa buhay, makikita natin dito at doon, sa taong ito o sa kagubatan na iyon, o sa isang kwento ng pag-ibig o kapangyarihan o kabayanihan, katha o di kathang isip, o sarili nating personal na buhay, yung ating mga testimony. Ngunit ang lahat ay babalik sa Diyos sa huli. Ang tanging daan patungo sa Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesucristo. Mahanap natin ang pinanggagalingan ng lahat ng kagandahan sa Kanya sa langit kung tayo ay kay Kristo. Walang mawawala sa atin. Lahat ng mga bagay na nawala sa buhay
ay mahanap natin muli sa Kanya. Siya ang kabuuan natin. Si Kristo po ang kabuuan natin. At makapagbibigay kaluguran tayo, kaluwalhatian sa Diyos kapag yung Kristo pong ito ay ating ipinamuhay, ipinakita sa ating mga buhay ang Kanyang sariling pagkilos sa ating mga buhay. Luwalhatiin din natin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-iensayo. Ano ibig sabihin nun? Rehearsing sa Kanyang mga katangian at Kanyang mga gawa. Si Esteban sa kanyang pangwakas na sermon bago siya pinatay dahil sa kanyang pananampalataya ay ikinuwentong muli ang kwento ng pakikitungo ng Diyos sa Israel mula nang umalis si Abraham sa kanyang bansa bilang pagsunod sa utos ng Diyos hanggang sa pagdating ni Kristo, ang matuwid na pinagkanulo at pinaslang ng Israel. Ang luwalhatian ng Diyos ay upang itaas ang Kanyang kabanalan, katapatan, awa, biyaya, pag-ibig, kamahalan, soberenya, kapangyarihan. He is the omnipotent, omniscient, omnipresent God. The glory to Him only. Soli Deo Gloria. In conclusion, 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kakain kayo, o iinom, o anumang gagawin ninyo, gawin niyo ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun lang. Very simple. Anuman ang inyong ginagawa, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Yan po ang lahat ng ating mga ginagawa, isip, lahat po ng ating mga binabalak. Ang end po niyan, dapat makapagbigay ng kaluguran, kaluwalhatian sa Diyos. Oh. Ito, nababanggit ko po ito sa atin, ano? Sa ating eagerness, zealousness to evangelize. At sa pag-i-evangelize po natin, marami pong tumatanggap. Tapos ipagmamalaki po natin sa testimony natin. Ang dami kong napatanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Wow! Glory to God. Napatanggap mo, tapos glory to God. Inuna muna natin yung glory para sa atin. Tandaan po natin, ha? Kapag tayo po nagsishare ng Word of God, nag-evangelize, yung pananampalatayang tunay, ang banal na Espiritu po ang nagkukumbig para po ang isang tao ay maborn again. Hindi dahil gwapo tayo, hindi dahil tayo mahusay magpatawa habang nagsishare ng Word, hindi dahil matalino tayo, eloquent speaker tayo. Hindi. Kapag ang isang tao po ay sumuko sa Panginoong Jesucristo ng totoo, kilos po yun ang banal na Espiritu. Pagpalain po tayo ng Diyos, mga minamahal. We need to give glory to God alone. Huwag po natin kunin yung glory po para sa Diyos. Okay? Maliwanag po ang sa ating pag-aaral
mga minamahal. Sabi po sa Isaiah uulitin ko po. I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other. Ang kalwalatian ay sa akin lamang. Wala akong nais pagbigyan ito. Okay? Even po yung ating Panginoon Jesucristo, pinahayag po ng anghel bago po siya isilang, at tatawag sa kanya Emmanuel. Bakit? Kasi po yung pangalang Emmanuel, God is with us. The glory to God alone. Amen? Nawa po, sa simpleng mensaheng ito ay naging maayos, maganda ating pananaw na lahat po na ating iisipin, lahat po na ating gagawin. Ano man po yung mga plano natin, dapat po ang kaluwalhatian ay sa Diyos lamang. Aming Diyos, aming Ama, salamat po ng maraming muli sa pagkakataong ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Naranasan po namin, O Diyos, na ang mensaheng ito ay patuloy po ang makapagbibigay po sa amin ng pananaw na anuman po ang aming gagawin, dapat maibigay sa iyo ang papuri at parangal. Salamat po sa lahat po, mga kapatid po namin, mga kaibigan, o sino man po ang makapanood ng mensaheng ito. Lord, pagpalaan niyo po ang bawat isa. Nawa, marami po mga kapatid, o marami pong nais na makita ng lubusan ang Panginoon Jesucristo. Lord, touch their heart upang sila po ay maborn again, magkaroon po ng tamang relasyon po sa aming Panginoon Jesucristo. Muli, O Diyos, salamat ng maraming. Bless us all together bountifully. In Jesus Christ's mighty name, Lord God, I pray. Amen. Amen.